May katapusan ang pagpapakasakit. May hangganan ang pagdurusa. Ang sakripisyo ay nagtatapos sa pagpapatawad. Ngunit paano sa kabila ng naranasang kapatawaran mula sa Diyos, ay mahirap pa rin magpatawad? Yan ang naranasan ni Net. Narito ang kanyang kwento. Ami, nandito na ako. I'm the youngest of 7. Menopause baby ako. Hindi inaasahan. Yung father ko, yung mga business niya started to fail. Somehow, the blame was on me. Kasi nag-umpisa mag-decline yung business niya on the year that I was born. Pag kami nagawa lang akong maliit, nagagalit siya. For the first time, inaya niya ako sa palengke. So, tuwan-tuwa ako. Iwan ka na dito. Uwi na ako. Ang unang pumasok sa isip ko was, siguro may bibilin lang siya, babalikan niya ako. Nung umpisa, medyo naiiyak ako. Pero nung nag-umpisa na ako maglakad, hindi na. Kasi I was determined to get home. Nakauwi ako. Oh, paano ka nakauwi? So that was a time when I really understood na he doesn't consider me as a child. Every time he gets drunk, he would always say na, kaya ako naghihirap ngayon dahil sa'yo. And siguro out of frustration, dahil hindi ako nawala, yung abuses started to come. Sinasaka niya ako, yung gagawin niyang punching bag. Nung una, may nafe-feel akong pain, iiyak ako. Nanginginig ako dahil sa takot, di ba? Pero naging very regular eh. So sama, wala na yung pain eh, hindi ko na maramdaman. Sige, gusto mo ko isa ako, di isa ako mo ako, di ba? Wala naman magagawa. He is my father, he has control over my life. Takes siguro mga 15-20 minutes yan, hanggang sa mapagod siya. Kasi I recall, nung tumatanda na ako, in my mind, ang desire ko was makaganti. Darating ang araw, siya ang isasako ko. Whether alive or dead, isasako ko tatay. Hindi na ako naniniwala sa Diyos kasi noon eh. Kasi everyday sasaktan niya ako, di ba? And then Sundays, gigisingin niya kami lahat. Magsisimba kami. He does all the rituals of church. And then after that, kakain kami sa family. Pagdating sa bahay, iinom na yan. So, hindi ko ma-reconcile. Nang nasa isip ko, how can it be na every Sunday pupunta kami, nagsisimba kami, and yet, yung Diyos na dapat na tinatawag namin Panginoon, tinatawag namin malaki, di ba? Bakit niya pinapayagan yung tatay ko nasaktan ako? Tapos yung nanay ko, walang... My mom never did anything to protect. So sabi ko, kung may Diyos, He is a weak God. Mahina siya. Kasi bata. Isang bata, he cannot even protect. Huli ako na elementary ako. So pag everyday, pag sinaktan ako, hahanap ako ng away sa labas. At the age of 10, may baril ako, may nagbigay sa akin. Pag may lumabas niya sa chapel na yan, na mukhang holy-holy, pupunin namin yan. Tingnan natin kung kaya kang buhayin ng Diyos mo ngayon. Bilang ako ng 3. Pag di mo sinabing walang Diyos, It never failed. Before I reached 3, they would say, Diyos! One night, sabi ko, sawan-sawa na ako, ayoko na. This is the last time. Diba? At hindi ko papayagan, saktan ako ng tatay ko. Ang ginawa ko, bago niya makuha yung sako, sinakal ko siya. Kung mo ako saktan ngayon, papatayin kita. Tapos, papatayin ko ang mami. Susunugin ko ang bahay natin. Kung mo ako saktan ngayong araw na to, ito na huli mo ka. Nakita ko yung fear eh, namutla yung tatay ko. Nung nakita ko namutla, sabi ko, sa akin ka na. Hindi mo na ako sasaktan, ikaw na sasaktan. Sa paglipas ng maraming taon, mas malalim ang naging epekto ng galit ni Net sa ama. Ang puot na ito ang nagtulak sa kanya na sumali sa isang rebelding organisasyon na ang hangarin ay pabaksakin ang mga nasa kapangyarihan. Wala akong long-term friends. I didn't believe in a deep relationship. Ang desire ko is to prove that I don't need my parents, I don't need anybody, and that I can make it. Ngunit bago pa man tahakin ni Net ang mundo ng isang rebelde,
Nakilala niya sa isang universidad na kinabibilangan ang babaeng kanyang naging kasintahan. At hindi nga nagtagal ay ikinasal ang dalawa. From Manila, we were brought to Batarasa, Palawan. It's a very lonely place. Doon nagpakilala ang Panginoon sa amin through my daughter. Nagmalaria siya. Sabi, kailangan airlift ng Manila kasi magba-black water fever na. Ito na yung malapit na umihin ng dugo. Inuwi na nga namin, nasa bahay na nga eh. My wife was working as a guidance counselor sa school nung mining company. May kaibigan siyang anak ng pastor. Dumating sila at started to share. Sabi sa amin, naniniwala ba kayo na Jesus Christ is Son of God? So ako, hindi ako sumasagot. Willing ba kayong tanggapin si Jesus Christ, your Lord and Savior? At ang sagot ko was, kung yan ang ikagagaling ng anak ko, tatanggapin ko siya. Wala na, desperate na ako eh. Wala na akong solution. Hindi na kaya ng gamot. Hindi na kaya ng doktor. So, I prayed the prayer of acceptance. And I was thinking, siguro naman, it will work. Diba? And for the first time, in about 2 weeks, she slept very well. And there was no fever. And that was the beginning of our spiritual journey. Me and my wife, we had a very nasty fight. Yung galit ko, nailalabas sa mga bata. I don't hurt my wife. At si Kira, gumagawa ng assignment. Umiiyak, kinuha ko yung assignment. Ako, hindi mo magagawa yan. Inunit ko. Sabi ko, kung hindi ka titigil ng iyak. Sabi ko, inawahan ko sa leeg. I will never forget that. Inagat ko siya with the intent of killing her. Naihinga siya. Yung galit ko was so much. Yung wife ko was shouting at me. Pero hindi ko siya naririnig. All I wanted to do was squeeze the neck of my daughter. And I told my wife, ayoko na ito. Iiwan na kita. Aalis na ako. Maghiwalay na tayo. Hindi na anak ko. And then my daughter, yung dalawa, tumakbo sa kwarto. It was preventing me from leaving. Ang turning point, the pastor was preaching on Isaiah, yung whom shall I send? Sabi ni Isaiah, di ba, I am sinful man. And then cherubim came, touched the mouth and said, I have made you clean. That was when I realized na yung buhay ko was not according to the plan of God. In fact, yung prayer ko nun was, sabi ko, Lord, for the past 7 years, I've been playing around with you. Di ba, nilalaro-laro lang kita for 7 years. And yet, yung pagmamahal mo sa akin is so great. And that's when I committed my life to God. So, understanding ko, as pagkatinangan mo Panginoon, humingi ka ng tawad, pupunta ka sa langit. So, for 3 months, right after accepting Jesus Christ as Lord and Savior, ang prayer ko, Lord, huwag ka magpadala ng kahit na sino to share the gospel with my dad. Sabi ko, ayoko siyang pumunta sa langit. Siyempre, marami yung galit noon, di ba? Kasi at one point, ayaw nila umatin sa kasal ko. The last words that I told my mom was, pag namatay ka, hindi kita iiyakan. And then I left. Hindi na kami nagkita. Nung namatay siya, na-realize ko, hindi ko man lang siya nakausap. So, yung sa father ko naman, Lord, kasi tignan mo, sabi ko, tinawag mo ako eh. Di ba, I am your child. Pupunta ako sa langit. May mag-share sa tatay ko. Pupunta siya sa langit. Magkikita kami sa kalye. Mag-aaway kami. Nakakahiya naman sa'yo. So, kung pwede, sabi ko, paghiwalayin mo kami. Tanggapin mo ako sa langit, padala mo siya sa impyerno. One time, sabi sa akin ng wife ko, you know, I praise God for wives. Talagang conscience. Sabi niya sa akin, alam mo, Net, napaka-hypocrite mo. Turo ka ng turo ng Bible, hindi mo lang magawang bisitahin o patawarin si Daddy. Napaka-hypocrite mo talaga. Oh, masama sa loob ko yun. Ayoko gawin. Di ba? Wala akong forgiveness eh. Nag-umpisa ako, every Wednesday pupunta ako. And I remember, pagdating ko ron, babatiin ko siya, ay dad, gano'n. Tatayman ko sarili ko. After 1 hour, alis ako. As far as I'm concerned, nagawa ko yung obligasyon ko. After a while, ano na yan, meron ng konting conversation. And then siguro after about 4 or 5 months na every week bumibisita ako,
I started to look forward to the visits. Kakwentuhan kami, naintindihan ko yung mga fears niya, naintindihan ko yung mga regrets niya. I can recall yung last conversation namin. Humingi siya ng tawad sa akin. Sabi niya sa akin, Net, sorry sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Alam ko, nasaktan kita. And hindi ako naging tamang ama sa iyo. And ako naman, I ask for forgiveness. Sabi ko, Dad, sorry na hindi kita nirespeto. Na tatay pa rin kita eh. Diba, ikaw yung binigay ng Diyos sa akin eh. If God can forgive someone like me, why can I not forgive someone who has hurt me? Diba? Bakit? Mas marami nga akong taong nasaktan eh. Nasaktan ko nga ang Panginoon nung galit ako sa Kanya eh. And yet, minahal niya ako at pinatawad niya ako. And the reconciliation happened. We became very close. And you know what, God, when you pray to the Lord, gagawin talaga niya. Hindi talaga siya nagpadala ng somebody to share the gospel to my dad. Because God, He sent me. I shared the gospel to my dad 1 month before he died. God is sovereign. Kahit na galit ka sa Kanya, kahit na even if you raise your fist against Him, in fact, even if you, kahit murahin mo siya, His love will endure. He is not, hindi siya affected by your emotion. He has made a decision to love us. Ephesians chapter 5 and chapter 6 talks about family relationships. At very clear naman doon na ako as a husband, I should love my wife as Christ loved the church, sacrificially. May utos din sa anak, honor your parents. Pero may utos din sa ama, do not exasperate your children. Ang isang pamilya, mabubuo lang yan kung ang Diyos ang nasa gitna. I'm Net Bichwico. I'm currently the regional pastor for South Luzon ng Christ Commission Fellowship. I'm married to Bang, okay, my wife. I have 3 kids, Kira, who is the eldest, Caitlin, or Kat, who is the second, and my youngest is si Mark. From being a self-centered person, I am now a Christ-centered person.